Sa buhay, hindi nga natin inisip. Sabi nga, sa paglipas ng panahon, ito na nga. So, nandun na yung pagsisisi. Sana pala, pinahalagahan ko ang mga perang dumaan sa akin. Sana pala, nagpahalaga ako doon sa kinasama ko. Sana pala, hindi ko pinabayaan ang pamilya ko. Sana pala, ngayong kasama ko sila. Hindi ako nag-iisa ngayon. Kahit na itinuturing na marumi para sa marami ang pagtatrabaho sa mga bahay aliwan, may ilan pa ring ito ang nagiging sandalan. Dito noon uminog ang mundo ng 47 anyos na si Mang Reynaldo. Aminadong dating bugaw, ahenteng naglalako ng laman. As a Big Daddy, gano'n na nga. Marami akong kasama ng mga babae na binibenta sa kano. Sila, siyempre, yung panandaliang aliw na tinatawag natin. Masalimuot man ang dating mundong ginagalawan niya, dito naman nakaranas si Mang Reynaldo ng pansamantalang gloria. Ito'y nung nakilala niya ang dati niyang kinakasama, si Teresa. Kapwa rin niya, bugaw. Wala namang planong maging magkatuluyan kami, na kami nga. Kasi nga, yung ganun lang naman trabaho niya. Nagkagusto ako sa kanya, nagkagustuhan kami, kaya yun nangyari. Nagsama kami, yun, nagkaroon kami ng anak. Hanggang sa nagbunga ng 2 supling ang kanilang pagmamahalan. Makalipas ang ilang taon, pinaalis ang mga base militar ng mga Amerikano sa Olongapo. Dito na naging matumal ang kanilang negosyo. Mula noon, madalas nang magtalo ang dalawa dahil sa samut-saring mga problema, lalo na tungkol sa pera. Nasasaktan ko na siya. Kasi sa punto na, kumbaga, parehas na kaming sa sarili. Iwanan mo na lang ako para matapos yung problema natin. Siguro mas parehas pa tayo liligaya na una, hindi na kita nasasaktan ng damdamin, hindi ko na nasasaktan ng isipan mo, at lalo pisikal. Kaya iwanan mo na, maghiwalay na tayo. Dito na isinama ni Teresa ang bunso nilang si Greg, pa Maynila, samantalang ang panganay naman nilang si Renzi, ipinaampon nila sa isang kakilala. Matapos iwanan ng kanyang mag-ina, mag-isang namuhay si Mang Reynaldo sa probinsya. Sa panahon ng kanyang pag-iisa, bisyo ang pinaka-itinuring niyang pamilya. Sa panahon nung kano kasi, wala nga imposible. Gawa nung noon talamak ang mariwa, wala pang shabu. Titinda ako, gumagamit ako. Nagdaan pa ng ilang taon, ito na si Mang Reynaldo ngayon. Sa kasalukuyan niyang kalagayan, pakiwari ni Mang Reynaldo, buineltahan siya ng kapalaran sa lahat ng mga nagawa niyang kasalanan, sa batas ng tao at sa batas ng Diyos. Sa maaga, nagkaroon ng bisyo, siguro yun na rin ang naging dahilan niya. Kaya sinasabi rin ng doktor na kaya yun ang sanhi is Burger disease. Sabi ko siguro ito na yung halimbawa na ibinigay niya para naman maisip ko yung kung saan ba ako nagkamali o nagkulang. Para siguro sabihin niya na, uy, kilalanin mo naman ako kasi ako yung lumikha sa'yo. Kaya ngayon, walang ibang laman ang puso't isipan niya, kundi ang pagsisisi at panghihinayang. Sa buhay, hindi nga natin inisip. Sabi nga, sa paglipas ng panahon, ito na nga. So, nandun na yung pagsisisi. Sana pala, pinahalagahan ko ang mga perang dumaan sa akin. Sana pala, nagpahalaga ako doon sa kinasama ko. Sana pala, hindi ko pinabayaan ang pamilya ko. Sana pala, ngayong kasama ko sila. Hindi ako nag-iisa ngayon. Sa kabila nito, tila pinagbibigyan pa rin si Mang Reynaldo ng kapalaran. Dahil nito lamang nakaraang taon, muling nag-cruise ang landas nila ng kanyang panganay na si Renzi. At sa halip na panunumbat, pananabik sa tunay na pamilya, lalo't higit sa kanyang bunsong kapatid na si Greg, ang namayani sa puso ni Renzi. Sabik na sabik kasi nga, solo ko lang din naman dun sa umampun sa akin kasi nga wala rin silang anak, solo ko lang din. Siyempre, sabik na magkapatid, na magkaroon ng kapatid. Sabihin man ng iba na hindi siya naging ulirang ama, ngayon patutunayan ni Mang Reynaldo, hindi pa huli ang lahat para sa kanya.
Kaya't kung pahihintulutan siya ng may kapal na makita naman ang bunso nilang si Greg, sisikapin niyang maipadama rin dito ang wagas niyang pagmamahal. Babawi ako. Sabi nga, all the best. Kung anong meron ako, namimiss ko talaga. Gusto kong makita. Gusto ko rin siya personal makilala na ikaw na pala ang anak ko. Ngayon, may edad na ako. Ano bang kulang sa akin yung mag-aruga o magmahal ng anak? Yun ang wala ako. Ayon kay Mang Reynaldo, Teresa Sarmiento ang buong pangalan ng dati niyang kinasama. Sa kanyang pagtansya, 46 anyos na ito ngayon. Samantalang Greg ang pangalan naman ng bunso nilang anak. At sa kanyang pagkakatanda, sa Muñoz Street sa Singalong sa Maynila nakatira ang angka ni Teresa. Kinabukasan, agad nang kumilos ang aming programa. Bit-bit ang larawan ni Teresa. Dali-dali na kaming tumulak pa Maynila. Makalipas ang mahigit 45 minuto, narating na rin namin ang lugar. Magandang hapon po. Sa QTV Channel 11 po kami, sa Sanay Muling Makapiling. Ngayon may hinahanap po kasi kaming tao. Namumukha niyo po ba itong tao na to o familiar po ba sa inyo to? Teresa Sarmiento po yung pangalan. Hindi, ay sorry. Teresa? Sino yan? Singgalong po ba ang ano niya? Apo, 2282 F Muñoz Street. Singalong, Manila. Parang ko ito rito. Kaya lang parang wala na ngayon siya rito eh. Teresa Sarmiento po. Familiar po ba sa inyo to? Anong address niya? 2282 FB Muñoz Street. 2228? 2282 po. Ay, 82. Bandaron ho yan. Sa may Dagulungay, papunta sa Panta. Sa Panta po. Agad naming tinahak ang daan patungo sa itinurong lugar ng aming napagtanungan. Magandang hapon po. Kilala niyo po ito? Si Dax yan ah. Sa Sanay Muling Makapiling po, sa QTV 11 po. Kilala niyo po ito? Dito sa ano? Nandiyan ba ba? Nandiyan ba si Dax niya? Ayan. Wala na kaming sinayang pang sandali. Mabilis pa sa sibat naming sinundan ang taong nakakakilala sa hinahanap naming tao. Ayun kapatid niya yung kambal niya. Ate, magandang hapon po. Kilala niyo po ito? Kilala niyo po itong tao na to? Bakit? Kapatid ko. Bakit o? Sa programa po kasi kami ni Jessica Soho, yung Sanay Muling Makapiling po. Identical twins po kayo? Oo. Hindi ko kasi alam kung ano hinahanap niya, kung hinahanap niya asawa, anak niya. Anak niya talaga, meron siya ang anak na hinahanap. Kaya lang hindi ko alam kung sino. Sa dami kasi na anak niya, hindi ko alam kung sino yung anak niya hinahanap niya. Pero kailan po kayo huling nagkita nito? Ito lang nung aulo lang. Kasi hindi namin alam kung ang telepono niya. Alam namin napakati siya sa trabaho sa Guadalupe, Makati. Sa may condominium. Katulong siya ron. Baka po meron po kayong matukoy sa aming tao na alam kung saan eksakto sa Makati para mapuntahan po namin. Kasi alam, ang nakakalam mo kasi niya, yung kaibigan namin kumarin niya eh. Telepono lang na alam eh. Hindi ko alam kasi ang telepono eh. Yung sinasabi niyo pong tao kanina na pong pangalan nun? So, Pasingaw, kasi nasa Daguni siya, nagbibingo eh. Sa pagkakataong ito, agad na kaming nagpasama sa lugar na kinaroroonan ni Pasing, ang di manoy nakakaalam ng eksaktong tinitirhan ni Teresa. Bali, hinahanap po kasi namin to si Dax nga daw po. So, tanong lang po namin, kayo daw po yung may alam ng address nito at saka yung contact number? Oo, nandoon sa bahay ang number namin eh, sa bahay. Ano pa kami, pupunta po na ako sa bahay. Hindi niyo po ba alam yung address niya kung saan sa Makati banda? Ay, sa Cityland. Agad namang ibinigay ni Pasing ang eksaktong address ni Teresa. Mula Maynila, nagtungo na kami ng Makati. Matapos ang mahigit 30 minutong biyahe, narating namin ang di manoy pinapasukang bahay ni Teresa. Tao po, magandang hapon po. Pwede pong, kayo po si Ma'am Teresa Sarmiento. Hello po, magandang hapon po. Wala Taga mang KTV kaduda-duda, Channel 11 po. siya ang dating kinasama ni Mang Reynaldo na si Teresa. Hello po! Kamusta ho kayo? Alam niyo ho, bago po kami nagtampok ng mga reunion stories sa KMJS, nauna na po dyan yung aming programang Sanay Muling Makapiling at Reunions sa ganyang mga kwento. At ngayon, ang good news po, mapapanood nyo na ang full episodes ng mga ito. Mag-subscribe lamang po sa GMA Public Affairs YouTube channel at ganun din po sa GMA Public Affairs Facebook account.
Kita-kita po tayo at mabuhay po ang mga pamilyang Pilipino.